Madayong adlaw matinians, Pebrero 22, 2025, karong adlaw. Ako si Josh Eric Jelgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita, gikan sa lokal nga panggamhanan, ubos administrasyon ni Mayor Michelle Nakpilrabat. Ug ania ang atong mga headlines. Kampong Almario, mi pahigayon sa ilang kaugalingong seremonyas alang sa Mati Airport. Sa Eleksyon 101, regulasyon batok vote buying ug selling, gipahingusgan sa COMELEC. Sa police report, usa sikop sa baybas. Sa sports, dahikan marathon ipahigayon ugma. Ug sa atong year-end report, ang kalampusan sa mga buhatan sa city assessor ug city budget. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. Povo, que eu cheguei. Mais outra. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. Essas baianas de Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kabay gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala matagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Pagkaong di dali mapanos sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara,
tinidor, plato ug plastic bags. Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians! Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang pag-asa na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Mipahigayon sa ilang kaugalingong seremonyas ang kampo ni kanhing Congressman Joel Mayo Almario alang sa Mati Airport Development Project kaniadtong Pebrero 17. Ang maong seremonyas gitambungan nila Congressman Chino Almario, Nelson Dayanghirang ug Migs Nograles Almario. Si Albert Louis Villar Jr. sa report. Milupad sakay sa helicopter ang magtiayong Chino Almario o PBA Party List Representative Migs Nograles Almario gikan sa Davao City. Padulong din ni sa dakbayan sa Mati, Lunes sa buntag, Pebrero 17, 2025. Sila mitambong sa gipahigayong foundation laying ceremony alang sa Mati Airport Development Project nga gipangunahan sa amahan ni Chino Almario nga si kanhing Congressman Joel Mayo Almario. Mitambong usab sa maong okasyon ang mga opisyales gikan sa Department of Transportation ug Civil Aviation Authority of the Philippines. Inubanan pa ni Congressman Nelson Dayanghirang sa unang distrito. Una na nagpahigayon og groundbreaking ceremony ang probinsya sa Davao Oriental ni adtong Pebrero 10 nga gitambungan usab sa mga opisyales sa DOTR, CAAP, Regional Development Council 11 ug Department of Tourism 11. Inubanan pa sa air sa pamilyang Rabat o Rocamora nga maoy orihinal nga nag-iya sa luna nga gitukuran sa Mati Airport. Subay sa mga news reports, gipasigarbo sa kampo sa mga Almario ang ilahang nakuhang dugang na 700 million pesos nga pondo alang sa pag-aspalto sa runway ug improvement sa mga pasilidad sa airport alang sa tuig 2025. Sumala pa nga 300 million pesos ang gitagana alang sa extension ug pagpa-espalto sa runway. Samtang 400 million pesos alang sa pagpalambo sa mga pasilidad. Ang bagong pondo gawas pa sa 100 million pesos nga gitagana sa milabay tuig alang sa pagpatukod sa bagong terminal ug firefighting facilities ug uban pa. Atol sa press conference human sa seremonyas, gipangutana sa usa ka magsisibya ang DOTR kung duna bay gitaganang pondo ang City of Mati LGU alang sa improvement sa Mati City Airport. Did you get any help from the City of Mati? Meron po tayo sinusunod na batas na kung saan yung mga labor force will come from the place.
So, mean to say, employment po. We can generate employment po, sir. Let me add, Jay, let me add to the answer. Okay. Palagay ko naman everybody helped. When DOTR comes to inspect the site, they also pay courtesy calls to the local government. So may mga meetings din with the provincial government, with the city government. How about the budget allocation Budget from allocation the is, city government of Mati? may allocation ba ang city government? Actually, sir, the city government, wala, sir. Sorry to say, but Sir, no. thank you, sir. Thank you. Tungod sa wala madayong pagpasabot sa DOTR officials kung ngano walay pondong gitagana ang LGU alang sa Mati Airport Development Project, gipasabot sa City of Mati LGU na ang pangunang responsibilidad sa pagpondo sa mga tugpahanan sa Pilipinas nagikan sa nasudnong panggamhanan, pinaagi sa mga ahensya sama sa Department of Transportation ug Civil Aviation Authority of the Philippines. Ang mga lokal nga panggamhanan makasuporta sa mga minor nga pagpaayo, co-funding sa mga proyekto o pakipagtambayayong sa pribado nga mga investors. Apan ang dakong pondo ug operasyon kasagaran nga ginadumala sa CAAP, DOTR ug uban pa nga national agencies. Samtang una nang nagpagawas og pamahayag si Mayor Michelle Naquinrabat sa iyahang opinyon kabahin sa ikaduhang seremonyas alang sa Mati City Airport Project, bag-o pa man kini gipahigayon. Masaya ko. Ibig sabihin, sisiguraduhin nating lahat na maging operational ng airport. Hindi ba? Well, that's assurance already na unlike before, walang gustong tumutulong, sabi pa useless daw na program. At least karon siguraduhin na ng tanan na maging operational na yan. Samtang dako ang kalipay sa katawhan sa Mati sa pagpaningkamot sa tanang opisyale sa pagpondo alang sa Mati City Airport Development Project. Para mo pud sa tanan ang ilang gibuhat is magkuan lang aning kooperasyon lang sila tanan tinabangay nga na kay kanang airport is dugay na magyud dapat na siya sa Mati kaso wala lang siya nadayon murag karon lang nila na pansin pod. Syempre kay paras na to kung ang uban kanang kung daghan man boy ganahan gyud pud mo abroad. Kailangan pa man mo adto sila Davao kay para makakuan sa airport pero mas ninot na ron kung ang airport sa Mati is madayon kay dool na lang di na kay katong uban di na kailangan pa mo travel pero mas ninot na ron niya kay kaning nagtinabangay mga politiko ba wala sila nagkuan murag isa lang ilang intention nila sa kuan na mabuhat to ilang kuan mga gusto kapang buhaton para mapuni sa tanan dili lang man para sa buhat tanan may makabenepisyo ni dili lang kay sila. The public service rather than public interest. That's my point po. Na tan-awon jud nila ang unsay effect ana majority and minority. Nga na po. And also kuan siya dili theory sa incrementalism na slow progress, gradual progress. Na ipakita jud dapat ang kung since nagsugisugdan man na nila, dapat panindigan nila nga kana siya mag-improve siya pero in a way pod nga mapanindigan nila at the very end of the day nga dili tungod gisugdan na nila ron kay tungod election, dili na nila humanon sa tunga-tunga. Kinana sila sa posisyon. Nga panindigan nila commitment. Commitment is para sa ako po, commitment is kanang mao jud dapat ang embody sa isa ka leader. Commitment to his or her job. Dapat lang kay para man na sa katawhan. Dili man na para sa ilahang kung ilahang serbisyo para sa tinud-anay, dili lang sila ang makabenisyo pati tanan katawhan sa Mati. Di ba? Nagi unity gyud. Para makuan ang ilahang mga plano ba? Magkahiusa gyud sila sa ilahang mga plano. Dako pud ang pasalamat sa mga gamahanan na kay giparas jud nila. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Gipalapdan sa Commission on Elections kon COMELEC ang ilang mga regulasyon pinaagi sa Resolution number 11104 aron paligunon ang ilang pakigbatok kontra vote buying, vote selling ug abuse of state resources alang sa umaabot nga Mayo 12, 2025 national and local elections ug sabang sa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao parliamentary elections. Si Gilbis Jean Patalinghog sa report. Usa ka ba sa mga namalit o namaligya og mga boto?
hangtod kano sa nimo maagwanta ang mga abusadong kandidato. Samtang nagkaduol ang 2025 national and local elections ug Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections, gipaligon sa Commission on Elections kon COMELEC ang ilang mga lakang aron sa pagsumpo sa pagpalit ug pagbaligya og boto kon vote buying ug vote selling. Ikaw ba? Andam ka bang ibaligya ang imong boto alang sa kwarta o bugas? Kini ang klarong hulagway sa vote buying. Diin ang usa ka kandidato maghatag og kwarta, produkto o bisan unsang butang aron maimpluwensyahan ang imong boto o pagpugong sa imong pagboto. Sa laing bahin, ang vote selling mahitabo kung ang mga botante mudawat niini nga mga tanyag baylo sa ilang boto o pag-abstain sa pagboto. Kadtong mapamatud-an nga sad-an niini nga mga kalapasan nagatubang og mga silot nga naglakip sa pagkakulong nga mulungtad gikan usa ngadto sa 6 ka tuig. Pagka-disqualify sa paglingkod sa bisan unsang opisyal nga pwesto ug kawad-an sa katungod nga moboto. Dugang pa ang COMELEC nagpalapad sa mga presumptive acts, apil niini ang pag-apod-apod og kwarta o mga regalo, pagpahigayon og mga dula sama sa bingo nga dunay mga premyo o bisan ang pagdala og dako nga kantidad nga kwarta duol sa adlaw sa eleksyon nga walay klarong awtorisasyon. Kini tanan mahimong ipasumangil nga vote buying o vote selling. Aron mapugnan ang mga ilegal nga kalihukan, ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines ug uban pang mga ahensya sa gobyerno magpadayag og surveillance ug monitoring aron matutukan ang mga susamang aktibidad. Dili lang vote buying ug vote selling ang gitutukan sa COMELEC. Apil usab ang abuse of state resources nga naglakip sa sayop nga paggamit sa mga materyales sa gobyerno, mga kawani o impluwensya aron makabenepisyo sa kampanya sa usa ka kandidato. Gikinahanglan nga mga empleyado sa gobyerno gawas lang sa mga anaa sa mga opisina sa politika, dili mo apil sa partisan political activities. Kini aron masiguro nga walay kandidato nga makaangkon og dili patas nga bintaha. Nahibal-an nimo nga naay nagpalit o nagbaligya og boto o nag-abuso sa mga government resources? Gidasig sa COMELEC ang publiko nga magsumiter og reklamo batok niini nga mga kalapasan. Ang mga reklamo mahimong i-file sa bisan asa nga buhatan sa COMELEC sama sa Office of the Election Officer o sa Office of the Regional Election Director. Pwede usab ipadala ang mga reklamo pinaagi sa email apil ang mga dokumento nga nagpaluyon ini sama sa mga affidavit sa mga testigo. Klaro ang mensahe sa COMELEC na dili na itugot ang mga ilegal nga binuhatan nga makapahuyang sa tinuod nga tingog sa katawhan. Uban sa Resolution number 11104, ang ahensya naghatag og dakong timaan nga seryoso sila sa pagpanalipod sa demokratikong proseso sa piniliay. Alang sa dugang detalye, mamahimong bisitahon ang Facebook page sa COMELEC. Kini sa Jelvis Jean Patalinghog para sa Ang Mati Karon. Sikop ang usa ka street level individual kon SLI human kini nakuhaan og 5 ka gramos sa gidudahang shabu atol sa gipahigayong bypass operation sa kapulisan kaniadtong Pebrero 17, 2025. Si Nash Tiguelo alang sa dugang detalye. Dakpan sa kapulisan ang gilang alias Cell. Human sa gipahigayong bypass operation didto sa Purok Kadayawan, Lower Madang, Barangay Sentral, ning Dakbayan sa Mati niadtong Pebrero 17, 2025. Base sa report sa Mati PNP, nagpailang poster buyer ang usa ka awtoridad ug nakapalit kini og gidudahang shabu sa suspect. Kauban ng PDEA Davao Oriental ug Mati PNP, daling gitakop ang suspect ug nakuhaan og pakete sa gidudahang shabu nga nagtimbang og kapin kulang 5 ka gramo ug giban-abana ang mukantidad kini og 34,000 pesos. Ang dinakpan nga giilang si alias Cell, 37 anyos nga lalaki, residente sa Purok Bauswagon, -2 Barangay Sentral ning Dakbayan sa Mati. Ang dinakpan og mga butang nga nasakmit anaa na karon sa kustodiya sa kapulisan alang sa tukmang disposisyon. Pasakaano sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang dinakpan. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati Karon. Sa among pagbalik, Dahikan Marathon ipahigayon ug ang mga kalampusan sa buhatan sa City Assessor ug City Budget atong sayron. Kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon.
Madayaw na adlaw Matinians, ani nasab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa ang Mati karon. Samtang nagkaduol ang umaabot nga piniliay, gisusi na usab ang integridad sa atong sistema sa eleksyon. Usa sa mga labing makapaalarma nga isyu nga padayong naghagit sa atong sistema mao ang pagpamalit og boto o pagbaligya sa boto. Usa ka dili matarong nga binuhatan diin ang boto paliton pinaagi sa kwarta o lain pang pabor. Kini dili lamang nagdaot sa proseso sa eleksyon apan nagbutang usab sa peligro sa kaugmaon sa atong mga komunidad nga naglimita sa kahigayunan sa pagpili og matinud-anon og epektibong liderato. Busa alang sa atong pangutana karong semana, unsa ang imong opinyon bahin sa vote buying o vote selling? Tara ba ni kami og atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Ang opinion about sa vote buying is sa una kay dili kay ko nagakuha na sa iya kay syempre dili mapalit akong boto, then karon murag naanad na lang pud mi ba kay diya na lang pud mi makakwarta during election ay during sa campaign, then after nila mo daog murag wala na pud sila pakialam sa mga mo nung ginadawat ang pud namo ang Para sa ako, doon ako na vote buying selling. So, kung yung pag-vote selling, so baligya, pagpapain pag-vote balik. So, kadang-kadang yung sa tao is silingan na nabukan kayo tungkol sa kalisod. So, 50-50 po ako ang panana po, aning pagkay. Dilit na po tao na kuwan is makaya sa kuwan. So, kailangan nila kwarta, na kuwan. Hindi yun na maligayang karoon ng panahon. Sa ako, dili maayo na, kay mapugos man ang tao tungod sa bayad. Okay ra ko ng mga butbayay. Depende ra mo kung nagsisibisyo. Sa kabahin ako, inguna na lang kung unsay na sa ako ang kasing-kasing gihatag sa ako dili na tamulain o balhin sa tikas kung naipanghatag. Kung ako ma'am, sa ako side, asa ko dati nakakuan dito, good kay barog man ko sila ikaw good ko. Kung para sa kuha, kung pwede ka man gitong kinasing-gasing din mga kuhaan ka, ibalik yan naman. Kanang vote buying, dapat ginabuhaton. Dapat ka nang ipalit og boto, dapat itabang nilang ginasat. Dapat na. Ang akong opinion, bahin sa ako, dili yun na ako papalit akong boto. Unsa ang nasa akong kasing-kasing, mao ang akong tumanong. Di ko makahatag og opinion. Ug mao kana ang tubag sa Matinians kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubanin na usab kami sunod semana din hilamang sa Matinians on the Street. Ako si Jelvis Jane Patalinghog, Amping! Ipahigayon ugma, Pebrero 23 ang Dahican Marathon. Diin libuan ka mga marathoners ang gitakdang mosalmot sugod kadlawon. Si Peter John Buencamino sa report. Muarangkada na ang Dahican Marathon 2025 karong Pebrero 23, 2025 na magsugod sa Mency Beach Park ning Dakbayan sa Mati. Ang inaugural Dahican Marathon gilangkuban sa upat ka categories nga mao ang 42 kilometers, 21 kilometers, 10 kilometers ug 5 kilometers nga mamahimong salmutan sa mga endurance athletes. Magsugod ang lumba sa Mency Beach Park ug tahakon ang mga designated nga ruta sa matag kategory nga moagi sa pipila ka mga sitio sa Barangay Dahican, Bubon ug Tamisan pabalik sa Mency. Mao kini ang ruta sa matag kategorya. Aduna usab mga essential gears nga kinahanglan dalhon sa matag runner sama sa headlight, blinker, race bib, water bottle ug mobile phones kini nagadepende sa kategorya nga apilan sa mga runner. Aniya usab ang mga rules na dapat kahinumduman og sundon sa matag runner nga mosalmot sa Dahican Marathon. Samtang una sa palumba, gipahibalo na usab ang mga atleta alang sa schedule sa pagkuha sa ilang mga race kit. Samtang aniya ang official schedule sa Dahican Marathon 2025.
Gilauman nga mokabat sa 1,500 ka mga runners gikan sa managlahing dapit sa Pilipinas ang musalmot sa maong karera. Alang sa mga musalmot nga dili mga residente sa Mati, aniya usab ang mga registered nga resorts and hotels nga mamahimo ninyong mabisita alang sa inyong lodging. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati karon. Pagdumala sa buhis ingon man sa pondo sa lungsod ang nagunang responsibilidad sa buhatan sa Office of the City Assessor ug Office of the City Budget Officer alang sa tuig 2024. Aniya ang report. Malampuson nga tuig 2024 ang nasinati sa buhatan sa Office of the City Assessor pinaagi sa padayon nga paghatag og tagad sa hustong pag-assess sa mga real property ingon man ang paghatag prioridad sa tukma ug patas nga pagpresyo sa kabtangan. Kini aron masiguro ang epektibong pagkolekta sa buhis ug pagpalig-on sa revenue generation sa lungsod. Usa sa ilang pinakadakong nakabot mao ang pagkolekta og kinatibuk ang 52,613,943 pesos nga real property tax alang sa tuig 2024. Nakamugna usab ang buhatan og 403,152 pesos nga kita gikan sa issuances sa tax declarations, certifications ug maps. Kini nga mga nakabot nagpalig-on sa fiscal stability sa dakbayan nga makatabang sa pagpondo sa mga pampublikong serbisyo sama sa infrastruktura ug uban pang proyekto alang sa katawhan. Sa laing bahin, ang Office of the City Budget Officer maoy nanguna sa pagplano sa pondo ug pagdumala sa mga appropriations alang sa dakbayan. Usa sa ilang gipasiugda mao ang pagprepara sa General Fund Annual Budget sa lokal nga panggamhanan sa Mati alang sa tuig 2025 nga adunay kabuuang kantidad nga 2,003,465,115 pesos. Lakip sa ilang mga tahas mao ang pagmaintenar sa registry sa appropriations, allotments ug obligations. Diin nakatala sila og 15,286 ka requests alang sa budget allocations. Kini nga mga paningkamot nagsiguro sa hapsay ug epektibong pag-apod-apod sa pondo aron matubag ang panginahanglan sa komunidad ug masustinar ang mga nag-unang programa ug proyekto sa lungsod. Samtang gipanguluhan usab sa buhatan ang pag-review sa mga barangay ug sangguniang kabataan annual budget ug supplemental budget. Lakip ang 25 ka barangay annual budgets, 23 ka barangay supplemental budgets, 22 ka SK annual budgets ug 7 ka SK supplemental budgets. Kini nga proseso nagsiguro sa pinansyal nga transparency aron kasuportahan ang operasyon sa barangay ug SK ingon man mapalig-on ang ilang mga programa alang sa komunidad. Pinaagi sa lig-on nga pagdumala sa mga buhatan sa Office of the City Assessor ug City Budget Officer napadayon ang kalig-on sa panudlanan ug hapsay nga pag-apod-apod sa pondo sa LGU Mati nga nakasuporta sa kalambuan sa dakbayan. Gidasig sab sa lokal nga panggamhanan ang katawhan nga kanunay magpakabana ug mangayo og klarong kasayuran ilabi na sa pinansyal nga transparency aron masiguro nga ang pondo sa dakbayan magamit sa tukma ug mapuslan sa tanan. Ug mao kana ang atong mga pinakahuling balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami sunod semana matag Sabado diri lang sa Ang Mati. Karon, atong kanuhinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.